kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. Si Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan. Biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya ng pagtingin sa mga public record. At Alam naman kabubuhan natin. yun, Mamalo, eh. Oo, di ba? Alias nga yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, ba't nag-aalyas? Kahit si Dato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alyas, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yan, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Ang tanong, tama ba ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara? Yun ang tanong na masasagot natin ngayon dito sa episode 2 today. Maalala natin na naka-anchor ang impeachment proceedings ni VP Sara doon sa tamang paggastos ng confidential and intelligence fund ng kanyang office. Ang tanong, paano ba ginagastos ang mga bagay-bagay na ito? Ano ba ang finding ng Commission on Audit? Kung maalala ninyo, doon sa audit report ng Commission on Audit, unmodified ang kanilang opinion. Unqualified opinion. Ako ay isang CPA din. Alam ko ang ibig sabihin yan. Kapag unqualified, pasado yan. Walang mali. Pero, sa bawat audit report, meron talagang mga findings diyan na maliliit. Linya, at sinasabi doon, medyo kulang ka ng documentation dito ng konti. Pero di bale, pasado ka. Klaro ka, pasado ka dito sa audit na ito. Tandaan natin, pasado lahat ang Office of the Vice President sa mga taon na iyon sa lahat ng audit ng COA. Kaso nga lang, tinake advantage nila yung mga particular na items na finding na iyon para i-capitalize at magsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. Ang tanong, paano ba dapat i-document ang paggastos ng confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President? Tama ba na meron siyang CIF fund? Katulad ba ang dapat na documentation sa CIF fund ng paggastos ng documentation ng mga ibang items under the Office of the Vice President? Kung makikita ninyo, confidential and intelligence fund, maraming confidential dyan. Maraming secret dyan. Anong level ng information ang dapat mong ipakita sa Commission on Audit at sa publiko para pumasa ng audit? Ano ang nasa isip ng COA? Bakit niya nasabi na kulang yung documentation? Ngayong episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ba talaga ginagastos ang funding na ito. Kasi itong pera na ito ay ibinibigay sa mga operators ng pag-iimbestiga ng mga kalaban ng Estado. Ibinibigay ito sa mga pulis, sa mga militar, ng mga nag-iimbestiga para imbestigahan lahat ng mga potensyal na kalaban ng ating bansa. Dati, sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon, defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun eh. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakahaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Yes. Ambassador Manuel Yan, General Manuel Yan, na kasama ni Ramos, President Ramos. Sa naman, sa ideological groups, ang tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tapos, noong nasanay mo na sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magso-surrender na
kunyari, barel. Usually, talagang bulok na bulok nga eh. Tapos ino-overprice. Para yan yung pamana. Pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake rebels. Ngayon, Oo. decommissioning. Ngayon, decommissioning. Oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, no? Medyo nilipat unti-unti sa OPAP. Oo. So nagkaroon ng confidential. Okay. Pero may listahan yun, Mamalo. Intelligence fund. May mga listahan yun sino ang mga NDF leaders, mga Oo. Communist Party, and then may listahan din yun sino mga nag-side na ng government. Oo. Ngayon, pag i-leak yan sa amin balik, ay magiging target yan para sa amin. Ang tawag dyan, SO. Pag sinabi mong ilik, kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya na pagtingin sa mga public record. At Alam naman kabubuhan yun, natin. Mamalo, eh. Oo, di ba? Alias nga yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, ba't nag-aalyas? Kahit si Dato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alyas, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako, makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay Yeah. yung Si Leopoldo Mabilangan. Si Kahektor. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ito, no? Unang-una, yung boss ko, Oo. Heidi Yorak, doon ako nagre-report. Oo. Hindi niya nililik. Tapos, pinolitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. Oo. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Banggitin, No? oo. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Oh, yan, politiko na naman ha. Sa mukhang kilala national ko yan. security, parang kilala ko rin yan. dumalo sa Netherlands, Oo. nakipagtsikahan with Joma Season, rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya Exactly na 32 years. Kasi today is March 25 eh. Oo. 32 years ago, Pinatay si March Mabilangan. 25, 1994 po, tinorn over. Tapos, Paano yun nakita ng mga leadership? Yung mga pangalan? Minarkahan yun, Mamalo. Paano nila napipili sinong gagantihan Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago with the government? with the government. So, nakita yun nila Joma Season ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group. The Alex Bongcayo Brigade. Oo. The kidnap for ransom operations. So, delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, naglilik na yun. So, dinesisyonan yun ng Central Committee nila Joma Season na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Oh, yeah. Oo, lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Tatlo patay doon. O di si Rick na lang ang Si Rick buhay. Reyes nandyan sa, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa naabot. mayor ng Pasig. Si Oo. kay Vico Soto, I know him. Oo. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Netherlands, kina Joma Season. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar So na-execute may decision Sa Central Committee. ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Papatayin talaga. On the spot. Oo. in just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Si- Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalo, na ganun po kabigat. Yun, nang ma-expose ako na si Eric Almendras pala, si Jeffrey Celis. Kasi boses lang ako dati. Oh. And I only limited lecture lang ko sa military intelligence. Oh. Pero nang makita nila ang mukha ko that I was the resource person sa pag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ginarget ang pamilya ko. So, ngayon, ibig mong sabihin, meron kang bounty sa... Oo. Ang tawag dyan sa NPA, SO, Standing Order. So, meron ka. Oo, papatayin ako. Dahil alam na nila kung sino. Oo. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako.
Yun, yung kaninang kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow complicated. so- Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. Parang sa normal na linggo, double agent Nag-double ka. agent. Yun. So, I was already operating as the NPA National Operations Command sa intelligence while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot syempre kasi kilala na nila. Oo. And these are already court records. Oo. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court? Oo. Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko. So Kaya until now, hindi ka pa rin nag-expose ng, ako Yeah. si Ka Eric, pero Oo, lahat na nangyari sa buhay ko. hindi ko pwedeng Oo. expose. Halimbawa, paano namin Yun yung national security aspect. paano namin in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side yun. Ikaw So paano ko in-infiltrate naman ang NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. Oo. So, diyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, proteksyon. yan, hindi pandaraya, proteksyon sa Proteksyon. gustong tumulong Sa sa gobyerno. Dato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Sino ba naman di matatakot? Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. Kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumapi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, Oo. doon ka. So wala tatayo. kayong worry na biglang may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan kung itutuloy o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasapi sa Mujahideen, pagdating po sa doktrina ng Islam, yun yung nakalaan ng buhay mo na handa kang mamatay. So wala kang iniisip na matatakot ka, mahuli ka, isang karangalan sa isang sumasapi sa kilusan ng Bangsamoro, o maging nung MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka ay parang yung mamatay kang isang sahid. So sa taong bayan kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating muhahidin, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. Bago tayo tumalon dun sa anong nangyari dyan sa operation na yan, bakit ikaw na-recruit Ng NPA o ng ng government? NPA? Ay, Kasi okay. sinabi mo na yun sa gobyerno Oo, na-captured ako na-capture ka, di ba? Sa NPA, with that sterling academic record when you were a student, bakit ikaw? Tinarget talaga yun nila at standard sa pagre-recruit yung may leadership at may influence sa schools. So technically, nasa community, sa eskwelahan, Oo. Naging student inaalam council nila. ako, Oo. nag-editor, at naging leader ng maraming organisasyon. Oo. So targeted ka kaagad. Kung matalino ka, marunong magsulat, marunong magsalita. May command ka sa estudyante, Sa tao, oo. yan ang pinaka-priority. At yun ang nangyari sa akin. So kailangan ng proteksyon ng eskwelahan? Oo, dapat. Tama lang Against ito na the may recruiters? Yes, kasi hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. Oo. So ang pakilala nila, College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit Oo. sa iyo dahil maraming Yun mga ang unang organization galing ko. Oo. CGP. Oo, CGP. And then nag-NUSP. Oo, National yan. Naku, yan ang Student- mga And then- hotbeds ng yes, recruitment. Then nag-LFS. Oh. And then, nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kabataan Party, nag-NPA na ko eh. So, ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre ng CPP, NPA, Nung NDF. una, hindi mo ko alam, nararamdaman na Kasi kadre. student leaders din sila. Oo. Then, mga nakapasok sa So, ang schools. babata, matatalino. Yes, I was yung 18 years old. kinabukasan ng bayan natin, Correct. Na andon. Yun po ang Parehong napakadelikado. kina Oo, Dato. sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, articulate. Grabe talaga ang recruitment Grabe. nila. At ang nakakatakot ngayon dyan, kasi parang pinapalabas nila
na itong mga Maria Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay para bang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga ang masakit eh. Oo. Kung hindi lang siguro buo sa puso ko ang pagbabago, at kung katanggap-tanggap pa ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganon? Oo, kasi hindi ko matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko, na mabuo, na maging matino, at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan, at mababago at marireforma, yung gobyerno na humahabol sa akin, na dati kong nilabanan. Dapat namang labanan talaga, pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Mapayapa ng gusto ko, pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So, hindi ko alam kung bakit ko to tinawid, pero naniniwala ako, Professor Malo, that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Na hindi madugo at hindi marahas ang pamamaraan. Sige. So, attorney, nung pinatay ngayon yung Si nasa Kahector. listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi nga yung nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29, anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joma Sison doon sa Netherlands. Puro fax machine pa yan. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Kahector sa Santo Tomas, Batangas. Tapos, Vivid in pa broad, sa'yo. in broad daylight, seven men na Arm. papapang, talagang durog na durog yung katawan ni Easter Kahector. Sunday yun eh. Easter Easter Sunday, Sunday. April 3. Tapos lumakad lang na parang walang Opo. nangyari. Parang wala nangyari, talagang brazen, broad daylight. Broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa inadmit nila. nila na- Pinagyabang pa nila na pinatay nila So si yan ang chances na pag reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Yan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. At buhay pa yung urban hit squad na pwedeng... Nag-split yan kasi Professor Malo, no? Noong 1992 hanggang 94, 95. Yung Alex Bungkayaw Brigade, nag-split yan. Kasama yan doon sa grupo nila Pupoy Lagman, Nilo de la Cruz. si Popoy Lagman, hindi ba yan? Hindi NPA eh. Hindi NPM. Internal squabbles nila. Arturo Tabara dyan sa may SM Fairview, dyan sa Binira. Si Quintanar sa Kamamesha Restaurant sa Circle. And then si Nilo de la Cruz, hindi ko alam kung suspended ang order, ang standing order. Si Rick Reyes lumalabas, hindi siya nagtatago, so baka na-suspend. 4 yan top priority dati. Quintanar was assassinated by the CPP, NPA, NDF because of the leak of information that he was the one in charge to assassinate Joma Sison. Hulik. Galing sa government. Kilala din namin. Hindi ko nasasabihin, nag-retire na siya. Mataas na posisyon sa government. Ngayon? Noon. Noon. Sa intelligence sector din. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon eh. Ang NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino Kung yung bumabaliktad sa kanila. Yes. Yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo.
Kaya delikado po yung Medigris So, Piatos ang na issue. listahan, binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh, ganda ng Okay, tanong. oo, di ba? Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang When- Hilo Garci, binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the administration. Oh, sasabihin ko na, from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Oo, wag mo nang dagdagan at baka hindi nang matapos ang ating show. Dito naman ako kay kay Tato ang Alan. Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan? So far, marami naman na namatay. O hindi Pero- gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din no? ng kung anong mayroon ang kasundaluhan. Nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay. Sige, siguro last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal Yeah. ng Vice Presidente ang listahan Ng confidential agents. ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Ay, nakikita ko doon na ano lang talaga, pure harassment kay Sara eh. Unang-una, yung amount, kahit na 10 times nyo pa yan. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga eh. Yung, hindi lang yung hindi pwede yung ayuda lang. Kinakailangan, kung may farm doon, i-develop mo yon. At hindi lang military solution. Oo, yes. Oo, yun ang proof ng NTFL Cup, no? Correct, Oo. Mama Lu. Ridiculously small yung china-charge kay Sara. Ay, yan, yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka maliit yun. 600. Kung yung kabila, kung magnako, trillions eh. Kulang pa nga yung if you want to really succeed in NTFL ka, kulang, napakalit ng ng amount na yan. Oo. At gusto kong idagdag dyan, Mama Lu, yung confidential fund na pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte, yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos, sapagkat ang sa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence. Yes. And every year, last single centavo ubos. Why is not even being included to be investigated? Saan yan napunta? Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. So, Kasi ilalagay mo confidential fund, agents, pero trolls. Oo, no? Pwede nilang gawin yan. ay kasi talagang ang Billions. requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. Oo. The COPLAN is covered by IP. Not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN. Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandaraya. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-i-insist sa mga kongresista? Dahil hindi nila alam ang kaseryosohan ng epekto niyan. Hindi lang sila bobo. Hindi nila alam o Na talagang ayaw lang masama nilang- ang intensyon nila. Oo. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan
na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund, for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 days war Kasi pati mga general ng Air Force ng Yung Egypt, people, ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Grace Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan? Malamang. Kung alaman nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. So yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng confidential intelligence fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information at yung information nabibili, ha? Yes. Sabi nila, nabibili daw. You have to So, pay. makikita mo na meron rin maleta syndrome sa intelligence community. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Huwag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang Piatos. Hindi ho pagkain si Grace Piatos. Operation ho ng National Security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila rin-recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto de vista na klarado ang agenda. So marami pong salamat. Ito si Malu Tikia ng Talakalayan ng Taong Bayan. Tandaan nyo po, may isa pang episode. Pero itong 2 episode na ito ay patungo sa aming People's Tribunal. Hintayin nyo po yon. Marami pong salamat.